Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin na natin itong mga weather systems na nakaka-apekto sa ating bansa at posible pang maka-apekto sa ating bansa. So, meron na po tayong binabantayang dalawang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una dyan, yung matagal na nating binabantayan dito sa may West Philippine Sea, yung tumawid sa ating bansa sa ngayon, or posibleng ngayong tanghali ay nakalabas na po yan ang ating PAR. Yan po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 540 kilometers west ng Coron, Palawan. Ito po ay nasa kulay green, o ibig sabihin po niyan, unlikely, o hindi na po yan natin nakikita maging isang ganap na bagyo, at wala na rin po yan magiging direktang epekto sa atin. Samantalang bumabalik din po yung ating habagat, medyo mahina pa po yan, pero umabot po yan dito sa western section ng Mindanao. Diyan po yan nakaka-apekto sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, kasama po dyan ang BARMM, maging dito sa Soxargen. Nagpapakita naman po dyan ng araw, pero again, mataas po ang tsansa ng pagulan at meron tayong mga posibleng thunderstorm. Samantalang, kanina ang alas 2 ng umaga, merong diniklara ang Pag-asa sa low pressure area, yung ating mga cloud cluster o grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng Bicol Region, at kasalukuyan nga, ito po ay huling namataan ng Pag-asa dito po sa layong around 220 kilometers east ng Daet, Camarines Norte. So, nandito po yan sa eastern portion ng Bicol, nandiyan po sa dagat. Ito pong low pressure area na to ay itinaas na rin ng Pag-asa sa medium o katamtaman. So, yung pong color or orange, yan po ay nasa katamtaman po ang tsansa maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. If ever, ito po ay mabibigyan ng local name na Mirasol. Ito pong ating low pressure area na ito, yung mas malapit, at yung ating habagat ang nagdadala po ng mga posibleng scattered at kalat-kalat na pagulan dito po sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil nga po dito sa ating low pressure area, meron tayong mga posibleng malalakas na pagulan, particularly dito sa eastern o silangang bahagi ng northern at central Luzon. Kasama po dyan ang mga areas ng Cagayan, Aurora, Isabela, Quirino, hanggang dito sa baba. Abot po yan hanggang Quezon. Ang natitirang bahagi naman ng mga kabundukan sa Cordillera, pwede po dyan ang mga scattered at kalat-kalat na pagulan, mga posibleng thunderstorms. Ganun din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Central Luzon. Maula po ang panahon at meron tayong mga paminsang-minsang pag-ulan. Kasama po dyan ang mga areas ng Bulacan, Tarlac, Pampanga. Kasama natin po dyan ang Zambales at Bataan. Ganun din po ang epekto nitong ating low pressure area dito sa Metro Manila. Kung mapapansin nyo, maula po ang panahon natin at anumang oras or anumang oras ngayong araw ay meron tayong mga nararanasang pagulan. Again, mag-ingat po tayo kapag meron tayong thunderstorms. Yung mga thunderstorms po ay biglang buhos ng malakas na pagulan. Although minsan, hindi naman siya nagtatagal, is nagpapabaha po yan. Especially sa mga low-lying areas o yung mga kalsadang pababa o yung mga catch basin. At lalong-lalo na pagtanghali hanggang hapon at pagpauwian na, nagdadala po yan o nagdudulot ng matinding traffic. So, paghandaan po natin yan ngayong araw na ito hanggang bukas. Samantalang, ganun din po ang epekto nitong ating low pressure area. Mas malapit nga po yan dito sa Bicol Region, Calabarzon, kasama po dyan ang Cavite at Batangas, maging dito sa malaking bahagi ng Mimaropa, kasama na rin po dyan ang Mindoro. Ito pong areas ng Visayas, mas kakaunti po yung ating mga, or sumisili po ang ating araw dyan, pero again, kung mapapansin nyo, maula po ang panahon natin at meron tayong mga kalat-kalat na kaulapan. So yan po yung ating mga possible na scattered na mga pagulan at thunderstorms. Samantalang bukas, ito pong ating low pressure area ay aakyat na ng bahagya at yan po ay magdadala pa rin po ng mataas na tsansa ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. So particularly dito sa hilagang bahagi ng Luzon, kasama po dyan ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan, paging dito sa Isabela, Quirino. So mostly ito pong northern portion ng Luzon at eastern section ng Central, kasama na rin po dyan ang area ng Calabarzon at Bicol Region. So yung mga nandito sa mga areas na nakatapat sa Pacific. Yung natitirang bahagi ng Luzon, mostly maula pa rin po ang panahon natin at possible pa rin po ang mga kalat-kalat na pagulan. Kasama po dyan ang Metro Manila. Kaya sa mga may pasok pa rin at may mga trabaho, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Magpapatuloy din ang epekto nitong ating low pressure area at yung paghila niyan sa ating habagat. Dito naman sa Mimaropa, Western Visayas, kasama na po dyan ang Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Ito pong mga areas na nasa ibaba, Eastern Visayas, na natitirang bahagi ng Mindanao, ilang bahagi ng Central Visayas. Pag ganun po yung ating low pressure area, medyo less naman po ang epekto nito dito, pero again, minsan nakakaranas tayo ng mga thunderstorms at subasco. So mag-ingat pa rin po tayo sa mga ganyang klaseng pag-ulan. So ito po yung ating ensemble forecast track
ng GFS para dito sa ating binabantayan sama ng panahon. Sa ngayon nga ay nandito po yan sa may area ng Bicol Region. So inaasahan natin na yan po ay kikilos paitaas patungo dito sa eastern section ng Central Luzon. Maaaring mamaya ang gabi hanggang bukas hanggang sa makarating dito at sumabit or dumaplis dito sa northern portion ng Luzon, particularly sa areas ng Aurora or Isabela or Cagayan area. So tatawid po yan ng northern Luzon patungo dito sa may area ng extreme northern Luzon. Yan po sa may Babuyan, Calayan at Calayan group of islands at patawid dito sa West Philippine Sea, sa patungo na po dyan sa southeastern portion ng China. Again, if ever ito po ay maging isang ganap na bagyo, ito po ay maaaring hanggang tropical depression lamang. Ganun pa man, although isang mahinang bagyo, mag-ready pa rin po tayo sa mga possible na malawakang pag-ulan at kapag meron nga tayong malalakas na bugso ng hangin at pag-ulan or kapag meron nga tayong mga malalakas na pag-ulan na dulot ng thunderstorms, may kasama po yung pabugso-bugsong hangin. So paghandaan po natin ang posibleng pagtawid nitong ating sama ng panahon, if ever yan nga po ay tatawaging bagyong Mirasol. So ito po muna ang pagtalakay natin dito sa posibleng maging bagyong Mirasol. Bago po tayo matapos, talakayin naman natin itong pagtaas ng pag-asa sa La Nina alert. So mas tatalakayin natin ito sa susunod na post ng mas maigi or na mas extensive. Pero sa ngayon, banggitin ko muna sa inyo na nagtaas na po ang pag-asa ng La Nina alert. So level po yan Meron tayong La Nina watch. Ang next po dyan ay La Nina alert. And then if ever nasa La Nina na po tayo, meron na tayong La Nina condition. So ito po ay level ng warnings ng pag-asa. Kaya po itinaas na ang La Nina alert para mag-ready at maghanda po tayo sa nagbabantang possibility ng La Nina. At tumaas na nga po sa 70% ang tsansa na magkaroon tayo ng La Nina ngayong katapusan ng taon. So ito pong ating La Nina ay possible na mangyari ngayong huling bahagi ng taon. Yan po ay nasa 70% of chance ng La Nina ngayong October hanggang December. October, November, December. At maaaring magpatuloy nga hanggang sa buwan ng December. So sa ngayon, mahinang La Nina pa lamang yung ating inaasahan. Ganun pa man, ang possible na effects po ng La Nina is mas malamig po yung ating temperatura ng karagatan dun po sa gitnang Pasipiko. So dahil po dyan, mas nagiging mainit yung ating temperatura ng karagatan na mas malapit sa atin. Ang implication yan ay usually mas marami tayong nakukuha or nabubuong bagyo o pumapasok na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasama na rin po dyan ang mas above normal o mas marami po tayong natatanggap ng mga pag-ulan dulot ng mga sama ng panahon na ito. So, ito po ay klima, hindi po ito pangkalahatan. Well, ito po ay pangkalahatang lagay ng ating panahon So, hindi po siya parang bagyo na on and off. May specific dates kung saan yung malakas na ulan or saan yung maraming bagyo. Ito po ay general climate natin sa pangkalahatan sa katapusan ng taon mula October nga hanggang December. So, paghandaan natin nakataas na po ang La Nina alert ng pag-asa para po nga yan sa posibleng mangyaring La Nina conditions dito po sa gitnang Pacific. At yan muna ang ating latest na pagtalakay dito po sa mga weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Kasama na rin po ang La Nina. Ito po ay mas tatalakayin natin extensively sa hiwalay na post para mas marami tayong detalyeng maibigay dyan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.